Papunta kami ngayon ng Hong Kong guys para sa celebration ng 7th anniversary ng Travel Goals Express Tours. Ang gulo nga namin sa airport guys. Daisy, anong nilagay mo sa likod ng passport? Yung pangalan ko. In case of myself. In case of emergency, just call me. Just call me. In case of myself of emergency, lagi niyong tatandaan. Pag in case of emergency, tawagin niyo ang sarili niyo. Artista. Itong may kasalanan, no? Ano yun? Sabi niya, in case of emergency, contact me. Hindi, pag nasa ano siya, yung pag nasa ambulance siya. Lang may tumatawag. Masyado malakas ang boses. Na-aksidente, natatawagan pa. Yung ako nasa ambulance na. Maya-maya ngayon, nakasakay na kami ng eroplano. Napakabilis lang ng biyahe namin. Nakailang kurap nga lang ako nandito na kami sa Hong Kong. At syempre, dahil Pilipino tayo pagkalapag pa lang ng eroplano, unahan na tayong magtayuan at kumuha ng mga bag. At pagkababa naman namin ng eroplano, sinakay kami sa isang shuttle bus. Ihahatid naman kami sa pick-up point kung saan namin makikita yung aming tour guide. Dito nga pala sa Hong Kong ay iisa lang ang airport. International at domestic magkakasama na. At dito nga sa loob mayroon silang isang attraction. Replika ito ng mga sinaunang mga bahay na may maliit na barbershop, tsaka ng electronic repair shop, tapos may maliit din na grocery store. At habang inaantay naman namin yung tour bus, kumain muna kami ng almusal. Matigas ng kanin, no? Dahil nga gutom kami, nag-rice kami, kaso yung nabili namin pagkain dry tsaka matigas. Pinagtyagaan na nga lang namin kasi gutom talaga kami. Panlaman tiyan din to, tsaka sayang naman kung itatapon lang namin. Andito na kami sa pick-up area guys. Ito yung mga kasama ko. Ito yung magaling mag-post ng mga pictures. Kala mo ang yayaman pero pag sumakay sa kolong-kolong ko, walang panggas na 50 pesos. Kanya ko lang wala bayaran na ni Ante. Pero pag magpipicture, ang yaman ng dating Medyo natagalan nga yung pagdating ng aming tour bus kaya sumakit yung mga tuhod ng mga senior citizen. Maya-maya nga pinalabas na kami kasi nandyan na daw yung bus. May day tour nga pala kami dito sa Hong Kong ngayong araw pero mamayang gabi, didiretso na kami ng Shenzhen, China. Medyo marami nga yung baon naming mga damit kasi 4 days kami sa China tapos 2 days naman sa Hong Kong. Yung 2 days namin dito sa Hong Kong after namin ng China is extended lang kasi mag-ocular kami ng mga hotel ng asawa ko tapos sasamantalahin na namin pumasyal sa Disneyland. At kung kakayanin pa pupunta kami ng Ngong Pin para sumakay ng cable car. Tanghali na nga kami nakaalis dito sa airport at papunta kami ngayon sa Victoria Peak. Antok na nga ako kasi madaling araw yung flight namin. Yung Victoria Peak nga pala overview siya ng city ayon sa aking marites na asset at meron din daw doon na peak tram na tinatawag. Parang train siya na maiksi pero di pa namin na-experience yun. Siguro iikot yun na overviewing yung buong city. Medyo nainip nga ako sa biyahe namin papuntang Victoria Peak kasi malayo din pala mula sa airport. Nagkukwento naman yung aming tour guide kaso di ko naiintindihan kaya mas pinili ko na lang na matulog. Huwag kang didilat muna. May camera pa. Pikit ka muna ulit. So pagdating nga namin ng Victoria Peak picture lang kami tapos dahil mainit na nga nauuhaw kami kaya pumila kami dito sa igiban ng tubig. Kung mapapansin nyo nga yung asawa ko kahit nasaan kami nagtatrabaho pa rin yan. Ganyan siya ka-responsable sa mga kliyente niya. Kahit nga sa bus habang nagbibiyahe kami nakalabas yung laptop niya. So maya-maya ngayon nakaigib na tayo at nakainom tapos sumakay na ulit tayo ng bus. At after naman namin dito sa Victoria Peak dumiretso kami ng Hong Kong Convention and Exhibition Center. Nagpicture-picture nga lang kami dito para may memories at syempre para may maipost kami. At ako naman dahil feeling pogi nag-video ako na naka-beautiful eyes. Masakit na kasi sa mata yung araw dahil tanghali na tapos kulang pa kami sa tulog. So maya-maya nga bumiyahin na ulit kami. Akala ko nga kakain na dahil gutom na ako. Pero pupunta pa pala kami sa Statue of Liberty. Puntahan natin yung lolo ko na magaling sa... Hindi pala Liberty kundi Bruce Lee. At lalo nga ako nagutom kasi nagbida-bida na naman ako para akong si Jollibee. Buti na nga lang buffet yung lunch natin at siguradong maya-maya lang fully charged na naman tayo. Wala pong coke. Kaya tubig yun, walang tubig. Merong coke sa Pinas. Baka may salad kayo dyan. Everybody here? Let's go to the bus. Mayo. Pare. Papali yung tour guide. Everybody faster.
Did you enjoy the lunch, everybody? No? Me too. Me too daw pero busog. Pagkatapos nga namin kumain hinatid na kami sa port. Tatawid ulit tayo ng immigration papuntang Shenzhen, China naman. Ang aga nga natapos ng aming Hong Kong tour kaya naisipan namin na sa pag-uwi namin mag-extend kami ng 2 araw dito. Dito rin kasi yung exit natin bago umuwi ng Pinas. Dadaan ulit tayo ng Hong Kong sa last day natin. Kaya babawi na lang tayo kasi ngayon kulang yung oras natin tapos pagod pa tayo tsaka puyat sa biyahe. Hindi nga ako masyadong bumida-bida dito sa Hong Kong kaya China naman. At pagtawid nga namin ng immigration may nakaabang na sa aming bus na maghahatid sa amin sa aming hotel. At dahil bida-bida tayo at pasikat, kunyari gentleman tayo lalo't may camera. 2 nga lang kaming lalaki sa grupo tapos 8 yung babae kaya inaalalayan namin. At pagkatapos nga ng ilang minutong biyahe, nandito na kami sa OCT Harbor. Bibili nga muna kami ng aming makakain dito para sa dinner mamaya bago kami dumiretso ng hotel. Nahirapan pa nga kaming umorder kasi di nila naintindihan yung English ko. Masyadong malalim kasi na ituro sa akin sa Kabukiran University. Buti na nga lang at meron silang kiosk machine. At pagkatapos nga naming makuha yung order namin pumunta pa kami ng 7:11. Hindi na nga ako sumama sa loob kasi wala naman akong bibilhin. Tapos dahil ako yung tagabitbit ng pagkain, siyempre babawasan natin kahit konti. Di naman nila yun mapapansin. Medyo nagugutom na kasi ulit ako. Ang tagal pa naman nila mamili. Ganyan talaga mga babae. So pagkatapos namin makapamili ng makakain, hinatid na kami sa aming hotel. Naghubad na nga agad ako ng sapatos kasi halos 24 hours ko na itong suot. Buti nga pinapasok pa ako ng hotel at hindi nila nalaman na meron akong dalang deadly weapon. Flex ko nga muna yung aming naging kwarto. Napakalaki. Tingnan nyo naman yung CR, Napakaluwang. Mukhang mahihirapan akong humuli kay Mrs. dito. Tsaka maliwanag siya at napakalinis tingnan. Mukhang wala naman dito mag-i-stay na multo. Ay, multo! Dito naman tayo sa pinakasala niya. Tingnan nyo naman ang luwang kahit naman magkaroon pa kayo ng bisita. Tapos tingnan nyo yung aming kama. Napakalaki. Mukhang makakarami kami dito ni Mrs. At dahil iba na yung naiisip ko, inaya ko na siyang kumain at na maumpisahan na. So pagkatapos nga namin kumain, hindi ko na pwedeng ikwento yung sunod na nangyari. Siguro tapusin ko na lang yung kwento sa And We Sleep Happily Ever After.